Naka-record na. Okay po. Start na po tayo, sir. Sige, start tayo. Ay, sige. So today, we are here with Mr. Eugene Macandot. He is an expert in environmental field, a third-termer barangay kagawad at San Isidro Velasquez, a committee on solid waste management, and also a committee on risk reduction management. Lastly, he serves as a fire volunteer. So we are here today to interview him for us to learn with his expertise, environmental issues we are concerned today, and some recommendations to help lessen those problems. So we prepared questions and a bit of follow-up questions for our guest today. Are you okay with that, Mr. Eugene Macandot? Okay po. So, good afternoon to you again po. So, first question po, can you tell me about yourself and your profession po? Yes, I'm Eugene Macandot. Third-termer barangay kagawad, barangay San Isidro. As a committee of solid waste management and risk reduction management. And same time, I'm fire volunteer. Oh, okay po. That's nice po. So, second question natin po. So, in your perspective po, Mr. Macandot, or opinion, what are some of the major challenges or issues of the environment today po? At environment, alam sa environment yung ating plastic, katulad sa Quezon City ngayon. Meron kaming mga pinapalutupad na single-use plastic. Yung lamang kung tawagin na isang beses lang gamitin at yung pong ating mga may plastic handles pinagpapawal sa PNPT. Ngayon po, ang pinaka-list po natin challenge yan is paano natin ipaabot sa mga kabarangay natin kung paano i-implement at paano nila malalaman ang mga pinagbabawal ng mga plastic material. So, kailangan natin na bigyan ng pansin kasi hindi naman lahat ng seminar the individual person para sila mismo ang mag-cater ng mga tao na magsasabi na ito po ay pinagbabawal sa ating lungsod at lalo sa ating barangay. Siguro naman sa mga campaigner natin ng sa mga barangay, doon magsisimula yung pagkakaroon natin ng knowledge, kumbaga, kasi ang pinakamahirap talaga natin sa ating pag-aaral ng mga information sa individual person. Oh, that's noted po, Mr. Macandot. So, a follow-up question lang po kami. Sa tingin niyo po ba, sa ngayon society natin, yung environment po ba natin is patuloy siya sa paglala? Or kahit pa paano, may mga improvement naman po bang nangyayari? For me, no, sa barangay kasi namin, sa barangay San Isidro, bilang committee chairman ng ating solid waste management, i-implement na namin ngayon yung ating segregation regarding sa mga basura. Ang problema lang po natin, may mga ibang barangay, kasi ang aming barangay is ating po ng Manila at Quezon City. So, bali po ang Quezon City, may mga ordinansa lang pinatutupad, hindi ko lang po rin alam kung barangay natin, ongoing din ang paggawa nila. Pero, ganun pa rin ma'am, na kasi may nagtatanong sa paano basura pa rin sa ating pagsaway pa rin, no? Ang amin lang dito sana, kung pamarapatan
natin, ipagdala din natin yung uh, uh, sa produkto ng plastic, no? Kasi kung titingnan natin, kung wala mabibili ng plastic na talagang nakakatagabal na sa ating ating kapaligiran. So, sana matigil na yung pagpapatak ng plastic na nakasanayan natin bilya. So, sana supportan sila ng other LGU. Okay po, sir. So, next question po. Pwede po ba magbigay kayo kahit isang pinaka-worst na issue ng kapaligiran natin and paano kaya natin ma-resolve yung problema na yun sa kapaligiran po natin? Yes, ang problema lang ng isang committee, yung basura nga, yung pagtatawag kung saan ang basura, kung saan hindi natin alam barangay, yung pagpag na basura ng mga sakit, yung mga pusa, na mga kinakalat yung mga basura natin, kung saan at isa pa dito yung sana yung pagkakaroon ng tamang proper ng pagtatapon ng basura. Ano yan sa nakakalungkot isipin ang ating mga kabayan kung saan may tambak yan, iisip lang, pwede mo lang tapon ito. Usually, meron kami na ginagawa every month, o every Saturday pa lang, na clean and dry. Clean and dry siya every Saturday yan, sa bawat mo ng PT at PLG, na ginagawa na para maging maliit sa ating community. Ito po sana kasi nung mga hindi mo napapatumaan ng barangay, kasi tatapunan ng mga basura. So, umaga nakakita ko, basura ang nakasalubong sa'yo. So, yun po, investigahan natin yung mga kabarangay natin sa extent na kung saan ang ating mga kapaligiran. Sana po kaya magtulungan po at magkusang maglinis sa kali at lugar. Yun po, pinakala natin doon. Ayun, thank you po doon, Mr. Makandog. Sorry, pwede pakituloy yung mga katanungan? Yeah, sure. Thank you, Eliza. Hello po, Mr. Makandog. I am Florival Toribio and may tatanong din po ako sa inyo 3 questions. Yung first question po is, what specific actions or initiative has the environmentalist take to contribute to the conservation of the environment? Yeah. Yung nga sinabi ko kanina, kapag sinabi ko kanina sa inyo, ang contribute na sa ating mga kabarangay na sumuporta sa barangay, ang panawagan ng barangay, na pananatiliin natin malinis ang ating kapaligiran. Para ating mga anak. Kasi kahit barangay po namin, nag-iipon po kami ng nakakalat lang sa masuraan. Kung sila po pakinabangan din natin yan, ibibenta po natin yung mga kalakal na yan, yung tawaging kalakal. At yan po yung nakakatulong po sa ating
na mapaikli po natin yung tira ng ating mga natatapos sa downside po ay malaking tulong po sa ating Quezon City government po yan. At ito po dyan makatulong po yan para po paano na mabigyan po natin solusyon ang mga plastic, lata, pwede naman po natin ng pakinabang yan. Pwede rin po saan na tayo. Nakitulong na po sa komunidad ng environment po natin yan. Dahil po ang pagiging creative mo lang sa tao, yan po natin mapapasabi nila. Thank you so much po. Tanong ko lang po, ano po kaya yung opinion ninyo patungkol naman po sa climate change? Yan. Ang climate change, no? Ang climate change, ang isa sa mga nahihipang solusyon sa climate change natin, no? Tutusin, kapag yung ating mga basura nga, in-recycle natin ng maayos. Ang gusto ko lang po ma-implement natin din isa po kahit yung ating mga mamayan. Bukod po sa ating mga kumataan ngayon, gusto ko po sana magtanim din po sila kahit pala sa bakuran nila ng mga halaman na maaaring mag-umpisa hindi man po maging pero hindi po natin isa po sa mga panganabang po natin kung tayo ay magtanim ng mga halaman sa ating kapaligiran. Isa po yan sa nakakatulong at sana po kung po natin kalimutan yung pong ozone layer po natin ngayon ay talagang gusto kung saan na makikita nyo yung EPL, diba? Ibig nyo sabihin, iba yung init, iba yung rate. Dahil po yan sa ating mga ginagawa rin, copies. Dahil mga susunod po ng ating mga dahon, mga power yan. Dahil po, isa rin po sa source ng pollution. Yan po ay isa sa mga po ng pollution. Sa mga pagsusulog ng mga goma, pagsusulog po ng uli ng nakasama po sa ating kapitid. Tama po kayo. Nakakalungkot na pong isipin na kung sino po yung naninirahan dito sa mundo natin, tayo pa yung sumisira sa atin. Sa tingin niyo naman po, follow-up question naman po. Since sabi niyo po kanina yung mga disposable spoons, yung mga single-use naman po, sa tingin niyo po ba, kasalanan po ba talaga ng mga malalaking kumpanya like Jollibee, McDo, and many more? O sadyang makukulit lang ba talaga yung mga customers? Usually ganito yan. Kung baga yung sa Jollibee, meron naman silang involved, meron silang, meron tayong choice na mamili. Diba? May choice tayo mamili na ang bibigyan natin service sa dating pimili is maganda. May choice tayo mamili kung itong gusto natin service disposable o hindi. Pero yun nga kinalulungkot natin, dahil doon sa mga ganyan choices, nagkakaroon po tayo ng problema sa basura. Sana rin po, mabigyan pa ng konting paliwanag ang magiging pag-info katulad po ng pandemic. Siyempre po, hindi naman po sino lang nakain sa isang tinidor, sa isang kutsara, sa isang baso. Pandemic po ito. Kaya po mangyahan po tayo ng plastic na tayo mismo lang ang kakain. Diba? Hindi natin
o yung gumamit ng UV na yung stainless, na baso nila. Ito natin, disposable lahat. Kasi, pandemic nga po. So, yun ang nangyari. Yung pandemic, nakita kong nayan, kung bakit lalong sumami yung basura. Dahil, siyempre, kahit ako, tatakot akong bumili at ginamit ng iba. Sinabi mong pinakuluan yan. Pero yung day na yan, ay maganda pong kasanayan na magpaliwanag sa tao na ang amin pong ginagamit at ay papagamit sa inyo ay malinis at sigurado pong patandiyan. Sigurado po mas malabong chance ng ating mamimili na pumunta po sa isang produktong mas malinis at convenient po. Thank you so much po. And yung next question naman po is, what effects do you think oil spills and water pollution have on marine ecosystems? Yung oil spills natin yan, laking problema ng ating karagatan yan, ano? Ang karagatan po kasi natin yan, isang malawak. Ngayon po, ito po natapunan ng anong pollution. Kahit po ito isang basura o isang pong puso o oil. Ito po yung nakakasagabal po sa ating gilugo ng yamang dagat. Talagang po dito, ang problema po natin kapag tayo po ay nangingisda, mapipigilan po tayo ng isda at ang kamuhayon po ng ating mga isda ang problema po dito. Kaya mga natatapon na isda, kasi nga, ang problema natin, ilang buwan, ilang taon, para ma-sip o malinis ulit ang kapaling nag-oil spill na gumawag na barko, natapos na crudo, karagatan. Dahil po, depende po nito, ikamuhayan po ng ating mga isda at ang ating consumer. Kaya po, yan po ang ating ingatan kapag may mga pakulang nangyayari sa ating karagatan, may mga tumawag na barko, at tumapos na oil, siguraduhin po natin na kailangan po maging muna natin bago natin mangisda ulit ang ating mga mangisda at makain ulit ating consumer. Kasi ang problema dyan, yung makakain ng isda at yung namatay na isda, baka po sa atin makakain natin, kawan naman po tayo mga consumer na magkakasakit dahil pong oil spill yung ating makakain. Kaya po, yun nga po, siguro, sa atin, hindi naman natin may iwasan magkaroon ng oil spill sa karagatan dahil yan ay sa mga sakuna. Wala naman siguro may gusto na mag-leak ang ating mga barkong o masiraan o bumawa ito at magkalit ang mga langit. Sigurado po, siguro lang po sa pag-iingat sa ating mga mamimili at sa mga karagatan na sana pumagapat po lahat ng mga oil spill na yan at mabigyan ng solusyon. Sabi kung sana pumahilig ng ating tumapos na langit sa karagatan. Ayan, nasabi niyo nga po na mahirap po itong ma-avoid or Yes, magpapatuloy pa rin siya dahil nga sa kinukuhanan nito ng consumers natin at nagiging pangunahing siya ng mga tauhan doon. So sa tingin niyo po ba, ano po yung mga steps na dapat natin gawin para maiwasan man lang to o mabawasan kahit pa paano para man lang maiwasan natin yung dagdag problema na rin? Yes, usually, ang natitignan ko dyan sa problemang yan, is kailangan yung ating gagamiting barko kung ano mong pangtawid dagat yan, kailangan natin i-ayos muna natin. Ayusin muna natin, ipacheck muna natin ng maayos. Kasi hindi lang naman po ang
barko ang ating sinasalalay dito, kundi ang kapaligiran po, katulad po ng mga ating mga mananakay o mga marino na nakasakay po doon. Kapag yan po tumungog at lumubog po, kasama pong mamamatay ang ating mga marino. So, ibig sabihin lang po ito, bago po tayo lumaot, bago po tayo maglayas, sana po, i-secure po muna natin kung ang barko pong ating gagamitin nila may tama pa, ligtas ba, may sarili bang equipment o sakasakaling ito ay maglayas. At may kakaalaman pa na kung paano ito'y makahingi ng tulong sa Coast Guard. Kasi po, ang kaalaman po, kailangan po ay lagi nandiyan. Kailangan po lagi tayong alerto sa oras na una. Tama po kayo. Sobrang tama po. Kailangan po talaga nating maging alerto, kailangan natin maging handa sa lahat ng bahay. Kasi hindi po natin alam kung kailan po talaga darating itong sakuna na to. So, Yes, yes. Marshall, pwede bang pakidagdagan? Hello, I'm Marcia Nidwasa. Meron din akong tatlong tanong po. Ayan. Yung una ko pong tanong, what role can individuals play in promoting environmental sustainability in their daily life? Yun. Ang maganda dyan ang presidente. Kung paano natin i-promote yung sarili natin, di ba, ang pinsan natin, ano ang kaya mong itulong mo, kaya mong i-up sa community mo. Dapat gano'n ang mga sinasabi natin eh. Kasi sa amin, ang kaya kong i-ambag sa aming komunidad, mayroong pagtutulong-tulong na makimaginis ang aming kapaligiran. Dahil ako ang tinalaga bilang committee ng aming environment namin, sabihin ko sa inyo, willing ay hindi po ako magsulta sa bahay-bahay po para po lang masabihan sila na yung ating sinutatapon o kung meron man kayo mga basura dyan na dapat makapakinabangan pa, ibigay niyo po sa barangay. Kami na po ang magtatapon para sa inyo at kami na rin po ang bibigay ng kasi meron kaming ginagawang plan pa rin. So, ang ginagawa namin doon yung parang iipunin yung mga basura, then 1 kilo basket it cost ng siguro 1 at ng gusto namin kapartner dito is yung parang NGO ng isang kumpanya na kung saan sila yung mangungulekta ng ng mga basurang galing sa mga barangay natin. Yun ang gusto namin iparakitan na kasi syempre ang pangangalakal kasi ang basura kasi tingnan natin marumi pero nandiyan po kasi yung pangangalakal. Alakal na yan, yung po ang kinauumukay ng ating mga pagpapalinis ng ating barangay. Pero sana, yung sabi sa inyo, sa aking palagay, ang may kukontribute ko lang sa ating kapaligiran, yung delegasyon para malinis ang ating kapaligiran, maturuan ang ating mga mamamayan na kung saan hindi nila alam ang mga policy ng barangay o ng city. At sana, pagdating po ng may katanong na huwag po sila kayo magsalga po sila magpunta lang po sila sa akin first environment po namin para lang po matulungan namin sila kung ano po ang pwede na may itulong sa komunidad para sa kalinisan. Pangalawang tanong naman po, ano kaya yung magagawa ng mga ahensya ng pamahalaan para i-address ang problema sa kapaligiran dito sa bansa?
EHA, lalo na ang ating solid waste management, ng DOH, regarding sa panawagan ng mga pasurang yan, no? Siguro nasa sa atin eh. Hindi mo na kailangan ano mo, kung sa sarili mo, kailangan mag-walis ka ng iyong bahay, maglulawis ka ng iyong kapaligiran para hindi tayo magkasakit. Pwede natin. Alam nyo, ang sabi nga eh, sabi natin, ano ang mapapala ng gobyerno sa bayan ito at sa inyo? Kasi kung gobyerno lang ang aasahan, na tayo. Hindi ka kaya ng gobyerno na ang gobyerno lang ang malakas. Ang pagkakaling minsan ng ating barangay o komunidad. Yung pangatlong tanong ko naman po, bilang isang environmentalist, ano yung mga mairerekomenda mo po or masasuggest mo sa mga sumusunod sa mga susunod na henerasyon, mga ganun po? Plastic materials. Isa kasi sa mga, pwede naman siguro yung mga materials na hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. Siguro, hinihingkayat ko ating mga kabataan na yung gamit ng mga plastic materials, kung kita mo dapat sa tamang lalagyan, sa mga basurahan, sabi yung mga ayaw matatanda, siguro, bilang mapapaiwan sa kanila, ito maging responsible lang sa kung ano mang gagawin nilang mga pagbili ng plastic at Ayun, thank you for letting us to interview po, Mr. Macandog. Is anything you want to add or to our audience? sa amin lang, no? Sa katulad ng sabi ko, sa ating mga barangay, alam niyo po na ang bawat isa po ay may isang atin, na ang ginagawa po natin ay hindi lang po pagsarili. Involve po natin ang sarili natin sa pamamayan dahil po ang pagkikita po sa ating pamamayan ay kumpay po natin. Ang kalinitan ng ating barangay, pamamayan, ay kasalit po ng ating pagkalit po siya. Hindi kahit pa po kayo, nakakita, sa manawagan po ng ating gobyerno, ng ating barangay official, para po naman po ito sa ating pagkinayan. Kung po natin ibigay, una po natin ipagkail ang konting tulong na ibigay natin. Dahil po lang namin sa inyong manawagan na ang barangay, dahil lagi niyo pong kakampi sa anumang kalinitan ay sa ng ating mga pamamayan. Inampot marami pa lang. If that's all, we appreciate your time responding to our invitation. We hope that this video interview will contribute to the improvement of our environment. Thank you so much po. Sorry po, oras na. Thank you po. Thank you po, sir.
Thank you. Thank you po, sir. Salamat tayo. Thank you po. Okay lang. Alam ko naman ito. Alam ko naman na alam ko naman na kailangan sa katulad ng isang guys. Kaya alam na may interview dahil sa karanasan namin sa time by day. Mm. Salamat. Thank you po, thank you po. Salamat po, salamat po. Sige po. Good night po. Bye. The activity was incredibly beneficial, not only in educating us students about the importance of environmental conservation, but also fostering the confidence on us in engaging with experts and posing them questions. So as per Mr. Makandog, individuals of all ages, including the youth to adults and even elders, must actively participate in environmental preservation. So this realization highlights that the reconstruction of our natural world requires collective human effort. Issues of our environment are all because of human irresponsibility and selfishness in possessing the resources. The interview is a reminder to all of us that we must safeguard the planet bestowed upon us by our God and allow Earth to heal. Let us not abuse or destroy the precious resources of our planet or will face regret in the end. Throughout the interview, according to Mr. Makandog, he mentioned that the plastics are the most issues about the climate change. By understanding the impact of our actions, we can make informed choices and take steps towards a more sustainable future. It is important to advocate for policies that promote environmentally friendly practices and support initiatives that aim to reduce plastic waste and mitigate climate change. And he mentioned that the improper disposal and production of plastics contribute to plastic pollution and greenhouse gas emissions, leading to significant environmental and health consciousness. By adopting sustainable practices, promoting recycling, and raising awareness, we can work towards a cleaner and more sustainable future for our planet. Sa usapin ng mga suliraning pangkapaligiran tulad ng plastic, climate change, basura at mga oil spill, mahalaga na magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa epekto nito sa ating kalikasan at sa ating lipunan. Ilan sa mga solusyon para labanan ang hamong ito, una ang mahalaga ang edukasyon at kamalayan natin tungkol sa plastic, tungkol sa epekto ng plastic sa ating kalikasan at sa ating kalusugan. Mahalaga ang pagtuturo ng tamang paraan ng pagre-recycle at ang pagbabawas ng paggamit ng plastic upang maibsan ang pagdami ng basura sa ating kapaligiran. Ang pagtanggap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya tulad ng solar at ng wind power ay isa sa mahalagang hakbang para sa paglaban ng climate change. At mahalaga rin ang pagpapatupad ng mga regulasyon upang mabawasan ang greenhouse gas emission mula sa mga industriya at sa mga transportasyon. Sa aspeto naman ng pamamahala ng basura, kailangan natin na paigtingin ang mga programa para mag-recycle at sa composting, ang pag-focus sa pagbawas ng basura at paggamit ng mga biodegradable na materials ay makatutulong rin upang mabawasan ang dami ng basura na ating tinatapon sa mga landfill at sa mga dagat. Tungkol naman sa oil spill ay mahalaga na ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon at pagmomonitor sa oil drilling at transport activities. Mahalaga rin ang pagpapatupad ng mga safety protocols at agarang pagtugon sa mga aksidente sa dagat upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa ating kalikasan. Sa lahat ng ito, ang pinaka nakatutok ito sa ating responsibilidad ng pamahalaan at pati na rin nating mamamayan na pangalagaan ng kalikasan para sa kasalukuyan at pati na rin sa naharap na henerasyon.